Tatanong ko lang po kung totoo po bang makakasama nating lahat ang uri ng mga hayop sa paraiso. Kasi po, may pumupunta po dun sa bahay namin. Sinasabi niya daw po dun na magkakasama daw yung bata tsaka yung leon, papasok po sa lungga ng mga ahas. Totoo po ba yun, Brother Eli? Alam mo, hindi totoo yun. Napakalaking kasinungalingan yan. Yung binabasa nilang talata sa Isayas, hindi lang niya naiintindihan yun. Ang totoo, gusto ko basahin namin sa'yo yung nasa Isayas. Umpisahan natin sa versikulo 5. At katuwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata. At ang baka, at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. At nangyayari, sa araw na yaon na ang angka ni Isay, na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa, at ang kanyang pahingahang dako ay magiging maluwalhati. At mangyayari, sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa, upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria, at mula sa Ehipto, at mula sa Patros, at mula sa Kus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. Kita mo, hindi naman pala sa paraiso yan, kapatid. Yan ay mangyayari dun sa banal na bundok ng Diyos sa Jerusalem. Hindi yan sa paraiso, hindi yan sa langit. Wala nang hayop sa langit, kapatid. Wala nang leon dun at wala nang oso at saka wala nang ulupong. Hindi naman dadalhin ng Diyos yung bagong langit at bagong lupa, yung mga ulupong at mga oso at mga kung ano-ano. Hindi lang nila naintindihan yan. Ang katuparan yan, yung pagdating ni Kristo. Pagdating ni Kristo, ang tinutukoy kasi dyan sa hula sa 11 ng Isayas, ay ang pagdating ni Kristo. Kung tataas natin sa 11:1, pakinggan mo ha. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga, at ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Ayan, si Kristo yan, lalabas siya sa puno ni Isay, isang sanga. Ang tinutukoy na sanga dyan, ang ating Panginoong Heso Kristo. Basahin natin ang Jeremias, kapatid na Luz. Yung sanga na lalabas sa puno ni Isay, kung sino yon. 23:5. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Ayon, ang tinutukoy yung pagdating nung sanga, ang sangang yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan, siya yon, nasa Apokalipsis. Basahin natin ang 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia.
Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ayan, siya yung ugat, siya rin yung sanga o supling ni David na maningning na tala sa umaga. Yung pagdating niya, sabi ng hula, dun sa banal na bundok ng Diyos sa Jerusalem, ay magkakaroon ng kapayapaan. Yung mga hayop na mga oso, mga leon, mga leopardo, magkakasundo-sundo, pati mga kordero. Ano ibig sabihin yan? Hindi naman literal na hayop yan, na leopardo, kordero, at mga kambing at lobo. Hindi. Yan ay mga tao, kapatid, na yung mga taong masasama, mababangis, na parang leopardo, parang lobo, magkakasama-sama silang manirahan sa banal na bundok ng Diyos sa Jerusalem na parang mga kordero. Yung kordero, tupa. Hindi nakakainin ng leon yung kordero. Ibig sabihin, merong mga taong masasama na pabubutihin pagdating ni Kristo. Parang leopardo, parang oso, parang kordero, na pag naturuan ng aral ni Kristo, matututo ng maging mababait. Hindi yan sa paraiso, kapatid. Naganap yan sa panahon ni Kristo. Yung mga maniningil ng buwis, yung mga makasalanan, yung mga taong malulupit, yung mga taong kagaya ni Maria Magdalena, masasama, pinagsama-sama ni Kristo yun nung una. Parang mga hayop sila na iba-ibang klase, pero napagsama-sama silang mapayapa ni Kristo. Yun ang kahulugan nun. Yung batang tinutukoy doon, hindi naman batang bagong panganak, isusuot yung kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Ang tinutukoy ng mga bata, yung mga bata sa katwiran, mga bagong panganak, kagaya nung sabi ni Pablo sa unang Korinto 3:1 hanggang 3, kapatid na Luz. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Tamo, ang tawag ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga sanggol kay Kristo. Yung sanggol, malapit man sa ulupong, yung ulupong yun yung mga masasamang tao. Pagdating ni Kristo sa pamamahala ni Kristo nung una sa Jerusalem, yung masasamang tao at saka yung mga sanggol na bagong panganak, pwedeng pagsamasamahin, hindi kakagatin nung ulupong yung mga sanggol. Hindi naman yan sanggol na bagong panganak kapatid na Luz. Hindi totoo, kapatid, na may mga hayop pa sa paraiso. Ang dadalhin ng Diyos sa paraiso, yung mga lingkod niya. Pakinggan mo sa 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayan, ang dadalhin ni Kristo sa paraiso yung kanyang mga lingkod, hindi yung mga hayop, kapatid na Luz. Yung tinutukoy na mga hayop, leopardo, oso sa Isayas, yun ay simboliko ng masasamang tao na nung dumating si Kristo nung unang 100 taon, pinagkasundo-sundo niya yung mga tao na yon. Ganun yan, kapatid.